Matapos in-reveal ang Nen-type na Cherrynic at ang napaka-sinister nitong resulta ng water divination, ngayon na i-reveal natin ang chapter 377 o ang episode 38 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang isang pagtitipon, ang revelasyon ng bagong miyembro ng isang sikat na grupo sa Underworld at ang marami pang ibang nakaka-excite at thrilling na eksena mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Scheme. At nagsimula ang eksena dito sa wine glass na may tubig at maririnig rito mga kaibigan ang boses ng Reynang Seiko na sabing isang musika sa banquet. Nasagot naman ng kanyang anak na si Prinsipe Cacho na sabing opo. Di ba magandang idea po yan? Kasi sila raw ang magiging host sa darating na banquet kaya ay dapat may gawin daw talaga sila. Na gusto raw niyang mag-play ng glass harp at mag-duet kasama si Fufu o Fugitsu mga kaibigan. Kasi sabi rin daw ni Melody na marunong din daw itong mag-play ng flute. Kung kaya't sabi naman ng Reyna Seiko na oo, maganda raw ang plano na yan. Kaya sabi naman ni Cacho na pwede ba raw sabihan ng kanyang ina ang kanyang ama tungkol sa kanyang plano na to. Nasagot naman ng Reyna na okay, gagawa lang daw siya ng another appeal sa hari. Maya-maya pa sinabihan naman ni Cacho ang kanyang ina na tila ba'y nababahala na sabing okay lang daw siya kasi isa raw itong banal na labanan na magdi-decide sa kung sino ang susunod na magiging hari ng Kakin. At sa parte niya ay lalaban daw siya ng may pride at dignity. Kaya ay hindi raw ito isang bagay na ikakatakot o ikakalungkot nitong kanyang ina. Nang masabihan ni Cacho mga kaibigan na parang kinomfort niya ang kanyang ina, halos mangyak-ngyak naman dito ang Reyna Seiko. Sabay nagpaalam muna ito para mag-apila muna sa hari. Matapos niyan nang pumasok na si Cacho sa isang silid kasama itong investigator na ipinadala noon ni Cleopatra, ayon pa rito ni Cacho na napaka-useless daw ng kanyang matandang ina. Kasi ang reaksyon daw ng kanyang ina na parang concern sa kanya ay isang masasabi rong parang fake act para maibsan lamang ang guilt nito sa kagustuhan nitong magwagi siya sa succession contest. Kaya ay nakakasuka raw talaga ito kung iisipin. Nasabi naman itong investigator na wag daw mag-alala itong Prinsipe Cacho dahil hindi naman daw niya i-record ang mga sinabing to patungkol sa kanyang ina. Sagot naman ni Cacho na wala daw siyang pake. Matapos niyan may kita naman si Cacho na ginagamit niya ng muskitone para makipag-communicate kay Melody. Nasabi niya rito na naghihintay na raw siya sa sagot ng kanyang ama about sa idea na yun na i-propose niya na baka gagana raw ang kanilang plano. Sagot naman ni Melody na gamit din ng muskitone na i-arrange daw niya sa darating na event sina Cacho at Fugitsu na dapat ay nakatayo sila malapit sa huling passageway. Nasagot naman ni Cacho na okay. Nasiguraduhin din daw ni Melody na ang performance din nito gamit ang flute ay ipapaplay daw nito sa lahat ng speaker sa tier 1. Na dapat ay sabihan daw ang hari na isekreto muna ang pagpapaplay sa musika sa lahat ng speaker sa tier 1 para masurpresa ang lahat. Nasagot naman ni Melody na oo. Sabi pa dito ni Cacho na magre-request daw siya ng meeting kay Fugitsu habang si Melody naman ay iimbestigahan daw niya ang mga daanan o ruta. Sapagkat sa darating na raw na linggo yun na raw ang araw na nang ibubunyag pa sana rito kung ano ang kanilang gagawin sa araw na yun. Sabi naman dito sa isipan ni Melody na hindi na raw kailangan pa ni Cacho na magsilbing parang villain o kontrabida rito. Na baka'y ginagawa raw ito ni Cacho para mas pipiliin ng mga guards ang kanyang kapatid na si Fugitsu instead na siya kung darating man daw ang panahon na papipiliin ng mga guards kung sino ang kanilang kakampihan. Pero hindi raw kasi ito ang kagustuhan talaga ni Cacho na ang ganitong kabutihan ni Cacho ay magre-resulta lang daw sa pagdurusa ng taong mahalaga sa buhay nito. Nanagdag pa ni Melody na hindi raw dapat ganyan ang mangyari sa kanila. Na kung makatakas lang daw sana si Cacho sa kalokohang ship na ito mga kaibigan darating daw talaga ang panahon. Natatawanan na lang nila Cacho and Fugitsu ang pangyayaring to. Maya-maya pa kinausap naman si Melody ng isa sa mga guards ni Cacho na si Kenny na isang Hunter Association member na guard. Natanong naman ni Melody dito kay Kenny na may bigla raw nagpakita. Nasagot naman ni Kenny na oo. Na may ulo raw na biglang nag-appear sa kama ni Prinsipe Cacho noon. Na para raw isang manhole cover ang biglang nabuksan noon sa kama ng Prinsipe. Natanong naman ni Melody na isang Nen ability ba yon? Sagot naman ni Kenny na posible na oo raw. Pero ang end daw noon ni Kenny ay wala raw kakayahan na makilala kung sino ang taong yon. Kasi mabilis lang din naman daw itong nawala. At wala rin naman daw ginawang kakaiba ang Prinsipe Cacho noon nung nag-appear ang taong yon. Na sa tingin niya na ang biglang lumabas daw ay ang Prinsipe Fugitsu o ang lumabas sa mga kaibigan sa kama ng Prinsipe Cacho ay ang kapatid lamang nito. Nasagot naman ni Melody na ganun din daw ang kanyang kutob. Paliwanag naman ni Kenny na maaaring isang transportation ability daw yon. Na kung gagamitin daw ang ability na yon sa magandang paraan mga kaibigan ay posible raw talagang makakatakas ang magkapatid na yan sa sitwasyon dito sa Black Whale. Pero kung malalaman naman daw ng iilan na kulang talaga sa combat ability ang magkapatid na ito, then posible raw kasi na sila raw talaga ang itatarget ng iba. Kaya ay sabi naman ni Melody na okay, siya na raw ang bahala dyan. Sabi naman ni Kenny na may tiwala ako sa'yo na napaka-stressful daw dito at nakakapagod din daw
daw ang pag-maintain ng N. Pero patuloy niya pa rin daw gagawin ang kanyang ginagawa ngayon mga kaibigan para protektahan ang Prinsipe Cacho sa iba. Kaya na may sa isipan ngayon ni Melody ay sabi niya na kaya namin to. Na ang bilis daw ni Cacho kung mag-isip at gumawa ng aksyon, ang guardian spirit beast ni Fujitsu at ang kanyang support ay tutulong daw talaga sa kanilang gagawin. Na ang stage ay nakaset na raw at ang kanila lang daw dapat na gawin ay ang i-secure ang ruta na kanilang dadaanan at ang paggawa ng isang good timing. Pero ang kanilang daw concern ngayon ay ang guardian spirit beast ng Prinsipe Cacho na hindi pa raw nila ito nakikita kahit isang beses man lang. Na gusto raw sana niya itong malaman kung ano ba talaga ang guardian spirit beast nito. Na kung isa raw itong klase ng Nen beast na gusto raw talagang lumaban, ay baka hindi raw ito sang-ayon sa pag-withdraw mula sa succession contest. Na kung hahadlang daw ito sa kanilang mga plano, ay kailangan daw niyang mag-isip at maghanap ng paraan para hindi na raw ma-release ng Prinsipe Cacho ang Nen beast na yan. So sa susunod na banquet mga kaibigan ay balak pala nilang tumakas sa Black Whale. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel dito sa Tier 5 sa Central Dining Hall, may kita na nag-reunite na ang buong Phantom Troop members mga kaibigan. At dito na ipinakilala ang bawat isa sa kanila na ang number 0 ay si Chrollo Lucifer, number 1 ay si Nobunaga Hazama, number 7 si Franklin Bordu, number 3 si Machi Komachine, number 10 si Bonolenov Ndongo, number 4 si Kaluto Zoldyck, number 5 si Finks Magcub, number 2 si Phaeton Porter, number 8 naman ay si Shizuku Murasaki at ang number 11 ay ang pumalit kay Uvugen na si Illumi Zoldyck. At ang lahat sa kanila mga kaibigan ay nakapwesto rito sa pinakamalaking mesa sa dining hall na to. At surprisingly naging membro si Illumi Zoldyck mga kaibigan sa Phantom Troop. Na ayon pa ng isa sa kanila na hindi raw nila alam kung nasa ang tier daw ngayon si Hisoka. Na sinerch na raw nila ang buong tier 5 at hinanap ang taong nasa 6 to pataas na height pero wala raw talaga silang nakita o nahanap. At nalaman daw nila na ang daanan palabas at papasok mula sa tier 5 hanggang sa tier 3 ay kontrolado raw ng mga mafia na ang Char ay ang ruler dito sa tier 5, ang Seo naman ay ruler sa tier 4 at ang Hailey naman ay ruler sa tier 3. At ang mga pasahero sa mga tiers na ito mga kaibigan ay ginagamit ng mga mafia na to sa maraming paraan o pinagtitaken advantage mga kaibigan na para ma-secure kasi ng mga pasahero na to ang kanilang ticket at makasali sa mga taong sasakay nitong ship. Ang ilan mga kaibigan ay nag-volunteer na gawing test subject ng mga mafia family na to sa kanilang human experiment. Ang ilan ay pinapabenta ng mga sariling organ. Ang ilan naman ay binigyan na ng kontrata ng trabaho na magte-take effect ang contract after nilang makaland sa bagong kontinente. At marami pa raw ginawang pang-e-exploit mga kaibigan itong mafia sa mga passengers dito. Na kung may makatakas man sa mga exploitation na ito ay ililigpit daw nila ito mga kaibigan. Maya-maya pa ay makikita naman ang isang taong biglang dumating na may rose na tattoo. At kitang-kita rito ang takot ng mga tao na nakita nila ang paparating. Subalit dito naman sa Phantom Troop ay sinabihan naman ni Chrollo si Illumi na kailangan na raw nitong ipakilala ang kanyang sarili sa mga kasamahan nito at ipaalam sa kanila kung ano raw ang posibleng ginagawa ngayon ni Hisoka. Nasabi naman ngayon ni Illumi na wala raw siyang alam na nasa gitna raw pala sila ngayon sa parang larong habul-habulan kasama si Hisoka. Maya-maya pa dito naman ipinakita ang taong biglang dumating mga kaibigan at isa pala itong grupo na ang grupo mula sa Char family. At walo sila rito mga kaibigan na may kita na ang bawat isa sa kanila ay may tattoo ng rosas. Matapos niyan ay dito naman nagpakilala si Illumi na siya raw si Illumi Zoldyck ang panganay na anak ng Zoldyck at si Killua at Kaluto ay mga kapatid daw niya. Sumali raw siya rito sa Spiders dahil sa commission o bayad na nirequest ni Hisoka sa kanya. Paliwanag pa ni Illumi na may give and take relationship daw kasi sila ni Hisoka noon. Pero alam daw nila sa isa't isa na sa hinaharap ay magpapatayan lang din naman daw sila. At ngayon ay nangyayari na raw yan na ang target daw na binayaran ni Hisoka mga kaibigan na para patayin nitong si Illumi ay walang iba kundi si Hisoka pala mismo na pinahunt ni Hisoka ang kanyang sarili mga kaibigan at binayaran niya pa si Illumi para gawin yan na kahit mamatay pa nga raw itong si Hisoka ay mababayaran pa rin daw siya ayon dito kay Illumi. Kaya parehas daw sila ngayon ni Hisoka mga kaibigan na seryoso na talaga. Kung kaya't ngayon ay di niya raw talaga alam kung nasaan ngayon nagtatago si Hisoka. Maya-maya pa habang nag-uusap sila ay may kita na nasa likuran na pala nila ang bawat miyembro ng Char Mafia family. Nasabi nitong isang lalaki na paumanhin, ang mesang to ay naka-reserve na sa amin. Kaya pumunta na lang kayo sa ibang lugar. Sagot naman ni Chrollo na ginagamit daw nila ngayon ang pwestong to. Kaya itong mga dumating daw ngayon ay ang maghanap na lang ng ibang pwesto o lugar. Dahil sa sagot na yan ay bumunot naman ng baril itong isa pero pinakalma muna siya nitong isa mga kaibigan. Nasabi pa nito kay Chrollo na di ba kayo ang Phantom Troop? Sikat kayo sa industriya namin. Ang kaguluhang ginawa nyo sa York New ay nagpaiba talaga sa power structure sa mundo ng mafia na dahil daw dyan ay tinaken advantage daw nila
ang kaguluhang ginawa noon ng Phantom Troop at ngayon ay nakakuha raw sila ng exclusive rights na makapunta sa bagong kontinente dahil sa mga nangyaring kaguluhang yon. Kaya ay nagpapasalamat daw sila in a way dito sa Phantom Troop. At hindi raw kasi nila gusto rito ang away. Pero ayaw din daw nilang maliitin nitong Phantom Troop ang kanilang business authority dito. Kaya ay umatras na lang daw sila kasi di raw talaga sila magsisisi kung gagawin nila ito. Na may rason daw talaga na nandirito itong Phantom Troop. Kaya ay dito siya nag-offer mga kaibigan na pwede niya rong tulungan o kaya niya rong tulungan ang Phantom Troop kung gusto nila. May kita naman itong si Crollo mga kaibigan na di sumagot at tumayo kasama ang lahat ng mga member. Maya-maya pa'y sinabihan naman ni Crollo itong lalaki na wikang ang hinahanap doon nila ngayon ay isang taong nagngangalang Hisoka na nasa 6'2" raw pataas ang height nito at nagbibigay raw ito ng isang sinister vibe sa paligid nito. Ang taong to raw ang kanilang top priority ngayon. Sagot naman itong lalaki na pwede raw nilang i-check ang passengers list na mula sa Royal Army. Pero may mga tao raw kasing unofficial passengers na kagaya nila na nakapasok rito. So medyo useless na rin daw ang pagtingin sa mga passengers list mga kaibigan na pwede naman daw nilang i-search na lang dito sa tier 5 ang taong yon. Pero kung pupunta raw sila sa tier 3 and 4 ay kakailangan na daw talaga nitong Phantom Troop ng ticket. And officially ay may ticket daw na minamanage ang Royal Army. Pero ang mga mafia family ay may sarili rin daw ticket na kung sasali raw si Crollo sa kanila ay mabibigyan daw niya sila ng free pass sa tier 4 and 3. Kung kaya't sagot naman ni Crollo na napakabait naman daw nito pero wag na raw kasi hindi rin daw nila alam kung ano raw makukuha ng mga to sa kanila kung magjo-join sila sa kanila. Nasagot naman itong lalaki na gaya sa nasabi raw niya, ang pag-alis lang nitong Phantom Troop sa pwestong to ay sapat na raw na ang kanilang mga personal conflict o mission ay dapat daw nilang gawin sa ibang lugar na lang at hindi na lang dito. Sagot naman ni Crollo na aalis na raw sila kasi papaalis naman daw sila nung una pa. Sabay tanong pa niya na paano naman daw sa tier 1? Sa anong paraan daw makakapunta doon? Nang masabi ni Crollo ay sagot naman itong lalaki na wag ka nang umasa pa. Umalis na kayo rito bago pa magbago ang isipan ko. Ngumiti lang naman dito si Crollo mga kaibigan at umalis na nga kasama ang mga miyembro nito. Tinanong naman itong lalaki itong kanyang kasama na si Sunbin kung itong Phantom Troop ay isa barong banta rito. Nasagot naman ni Sunbin na oo, hindi raw sila napapaamo. Na kung gusto raw nilang pumunta sa tier 1 ay makakamunta raw talaga ang mga yon. At ang masama pa raw dyan ay wala raw interes ang mga taong yun na itago ang tungkol sa NEN. Na ang NEN ay isang napakalaking banta raw talaga. Na ang lahat na marunong gumamit nga ng NEN ay inoobserbahan raw talaga ang unspoken na rule. At yan ay ang ipreserba ang balanse gaya na lang daw ng larong Jenga. Kaya ay ang NEN ay di talaga basta-bastang idinidisclose mga kaibigan ng mga taong alam na kung paano gumamit ito para ma-maintain ang balanse. Nasabi pa rito ni Sunbin na kung pupunta raw ang Phantom Troop sa upper floors ay kakalat daw talaga dito sa baba ang tungkol sa NEN. Kaya ay sabi naman itong lalaki na kailangan daw nilang pigilan na mangyari yan. Sabay sinabihan niya rito si Sunbin na tawagan na raw nila ang kanilang leader. Nasagot naman ni Sunbin na masusunod po. At ano raw ang kanilang sasabihin sa kanilang leader? Nasagot naman ng lalaki na sabihan mo na baka ay may digmaan raw na mangyayari. Nasabi naman ni Sunbin na oh, ayoko pa naman ng dugo. Sagot naman itong isa na sinungaling ka. Matapos yan ay dito naman sa Phantom Troop ayon dito kay Finks na parang may something daw sa lalaki kanina na nag-iba raw ang reaksyon nito nung binanggit daw ni Crollo ang tungkol sa top tier o sa first tier mga kaibigan na sa tingin niya ay may sekreto rong tinatago sa first tier na ibig sabihin nito ay may malaking treasure daw doon. Kaya ay sabi naman dito ni Crollo na mamaya na raw muna ang treasure na yan. Si Hisoka raw muna ang kanilang uunahin dito kaya sinabihan na sila ni Crollo na tapos na raw nilang ibahagi sa isa't isa ang mga impormasyon na kanilang nalalaman. Kaya ay simula raw ngayon ay sila na raw ang bahala kung paano nila i-hunt si Hisoka. Nang masabi ni Crollo ay biglang naging seryoso ang atmosphere rito mga kaibigan. Sabay sabi pa rito ni Crollo na gusto raw nilang mag-party pero wala raw cake. Kailangan daw nila ng isang special order na ilagay ang kanilang cake sa sentro ng kanilang mesa. Meaning kailangan nilang i-hunt at hulihin ang kanilang hinahanap ngayon bilang trophy mga kaibigan sa kanilang gagawing party o pagtitipon. Na ayon pa sa isipan ni Crollo ngayon na kung makukuha na raw nila ang kanilang hinahunting ngayon ay magre-reunite daw sila sa hinaharap at mag-share sa iisang mesa. Sabay tinapos na niya ang kanyang salita na sabing dalhin niyo sa akin ang ulo ni Hisoka. At may kita nga rito na kumilos na sila mga kaibigan. Maya-maya pa habang papalis si Crollo ay in-approach naman siya dito ni Shizuku at Bonolenov na sabing pwede ba raw silang mag-team up dito? Sagot naman ni Crollo na siya raw ang papatay kay Hisoka, yun daw ang kanyang kondisyon. Nasagot naman ni Shizuku na ayos lang daw yan. Pero siya at si Bonolenov ang kanilang abilities daw kasi ay hindi raw gaano ka-epektibo sa bungee gum ni Hisoka na nasa disadvantage talaga sila against sa NEN ability ni Hisoka. In which ay sabi naman ni Crollo na aatake raw siya kagad as soon as makita na raw niya si Hisoka. Yan daw ang kanyang plano. Kaya ay ano raw ang balak na gawin ngayon ni Shizuku? Sagot naman ni Shizuku na hahanapin daw niya si Hisoka sa pamamagitan ng pagdi-disguise na ang offense ay ang best defense daw. Dito naman kay Bonolenov ay ganoon din daw ang kanyang gagawin and na magta-transform daw siya at magdi-disguise din. Nasabi
sabi naman ni Crollo na ganun ba, kaya ipaliwanag naman ni Bonolenov na gamit daw kasi ang kanyang ability na Battle Cantable Metamorphosen ay nakakapag-transform daw siya sa maraming forms depende raw sa nagpapaliwanag pa rito si Bonolenov ay ayon pa sa kanya despite daw sa kanyang ability na yan ay hindi raw siya singtalino ng iba para gumawa ng plano kaya ay kailangan niya raw ang tulong ni Crollo. Kaya ay dito na sumang-ayon si Crollo na sabing okay. May bagay na raw siyang gustong ipagawa sa kanila. Kung kaya't dito naman nagsalita si Shizuko na siya rin daw ay may bagay din daw siyang gustong ipagawa dito kay Crollo. Isang salitang nagpataka naman ngayon kay Crollo kaya paliwanag naman dito ni Shizuko na sabing pwede mo bang hulaan muli ang kapalaran namin na kung gagamitin daw ni Crollo ang ability na yon ay mabibigyan daw sila ng clues sa posibleng mangyayari sa hinaharap. Subalit sabi dito ni Crollo na pasensya na pero hindi niya raw nagagamit pa ang ability na yon. Nasabi naman ni Shizuko na ha kaya ipaliwanag pa rito ni Crollo na ang ability raw kasi na yon ay nawala na raw sa kanyang libro which is ang Lovely Ghostwriter mga kaibigan na mula kay Neon Nostrad. Kung kaya't sabi naman ni Shizuko na so ibig sabihin na sagot naman ni Crollo na ganun na nga. So this means mga kaibigan na at some point ay namatay pala si Neon. Since yun naman ang kondisyon sa ability ni Crollo mga kaibigan na nawawala ang kanyang ninakaw na ability sa kanyang libro kung patay na ang original user nito. Kaya may sabi rito ni Shizuko na iniisip din daw niya noon pa na ang libro ni Crollo ay parang isa rong Death Note. Di naman nagsalita si Crollo sa sinabi niya ni Shizuko kaya sabi naman dito ni Bonolenov na lagi rong iniisip ni Shizuko ang bagay na yan. So finally mga kaibigan kumilos na ang Phantom Troop kasama ang bagong miyembro nito na si Illumi Zoldyck. At from here on out mga kaibigan ay dito na magsisimula ang napakatinding eksena sa pagitan ng Mafia families, Phantom Troop, papalala na ang sitwasyon ngayon. Kaya na may nakaka-excite talaga ang darating ng mga chapters mga kaibigan. Pero dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na to. Pero bago muna natin tatapusin ang video, gusto ko lang pong ipaalam na unfortunately dinilit po bigla ni Meta ang FB page po natin na nasa 600k na mahigit ang followers sana. At ang masaklap pa dyan ay walang warning na ibinigay si Meta. Basta na lang na dinilit nito ang page ko. Di rin nila may pakita kung ano ang tunay na rason. Nakalagay lang na copyright pero wala silang binigay na explanation kung saang banda ang na-copyright o alin sa contents ko. Nakakapanghinayang lang kasi 3 taon kong pinaghirapan ng page na yan. Sa ngayon sinusubukan ko pa rin i-fix ang ginawa nila sa page natin kasi naniniwala ko na isang error ang nangyari. Kaya gumawa na lang po ako ng second page or backup page para if ever worst case scenario ay hindi na mariretrieve ang unang page natin, at least meron na tayong isa pang page. For now, dito muna ako mag-upload ng mga updates and videos. Kaya kung gusto nyo mga kaibigan ay you can follow it now na Mr. Animeken Official po ang name ng bagong FB page natin. Maraming salamat in advance sa magpa-follow at sa susuporta kahit manonood ng mga kaibigan. Babangon tayo muli. Maraming salamat and see you guys again on my next video.